Amen. At makakaupo muna tayo mga kapatid at kunin ko na rin itong pagkakataon na to. So, meron lang akong tatlong bagay mga kapatid na gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Unang-una, sa good health. So, another year. Ganito po pala ang feeling ng 24. So, magbigyan niyo na kami once a year lang. At mga kapatid, nagpapasalamat din ako sa Panginoon at last Monday, nag-start na po kami ng Bible School. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, salamat po sa mga prayers. Salamat po sa prayer niyo mga kapatid. Salamat po sa privilege. Ganon din kay Pastor. Salamat kay Pastor sa pag-trust sa akin na pumasok ng Bible School. Nagpapasalamat ako mga kapatid dahil Monday mga kapatid, hindi pa ayos yung schedule ko mga kapatid. Pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon, naging smooth lahat mga kapatid, wala akong na-miss na meetings. And to God be all the glory, ang Diyos na po ang nag-ayos ng schedule ko. So, yung favor talaga ng Panginoon mga kapatid kapag po tayo ay nag-move forward, susunod agad. Mga kapatid, simula nang pumasok ako ng Bible School, immediately, inayos nila yung schedule ko mga kapatid. So, naging mid-shift na po ako mga kapatid. 1 p.m. po ang pasok ko hanggang 10. Sa Bible School naman ay 7 a.m. hanggang 11:45. Pero usually naman ang trabaho ko mga kapatid, half day lang. So, hindi rin naman ako aabot ng 10. Mga 4, 3, tapos na po ako niyan. At isa pa mga kapatid na pinagpapasalamat ko na, tawag dito, kalimutan ko isa. Ayun, mga kapatid, pinagpapasalamat ko yung mga bagay na nawala sa akin. So, meron pong nawala sa akin na medyo kumurot sa bulsa ko mga kapatid. Dahil hindi ko naman expect na mangyayari yun mga kapatid. At tunay nga na hindi tayo kayang i-disappoint ng ibang tao. Amen? Hindi tayo madi-discourage ng ibang tao. Ang makakapag-discourage sa atin, yung mga mahal natin sa buhay. Amen. Pero ganun pa man, sa Diyos ang kapurihan, lagi kong kino-compare ang sarili ko kay Job. Gasino lang yung nawala sa akin sa nawala kay Job. Amen. Si Job, siguro, kung ngayon natin i-compare si Job, isa siyang CEO ng isang company na maraming stocks, marami siyang investments, pero lahat yun tinanggal ng Panginoon. Amen. Pero anong sabi ni Job? The Lord give and He take it away. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Tayo po ay tatayo. Hindi pa closing prayer mga kapatid. Amen. Tayo na po ay magbasa mga kapatid ng salita ng Panginoon. Sa book of Genesis. Book of Genesis chapter 41 verse 50 hanggang 52. Ayan. Meron na pala tayo dito. Ayan. In King James Version, and unto Joseph were born 2 sons before the years of famine. Famine came, which Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On, bare unto him, and Joseph called the name of firstborn Manasseh. Everybody say Manasseh. Yan. At ibig sabihin niya, for God said He hath made me forget all my toil and all my father's house. And the name of the second called he Ephraim. Everybody say Ephraim. Ayan. Tandaan natin yung pangalan na yan mga kapatid, Manasseh and Ephraim. At ibig sabihin niya mga kapatid, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. In Tagalog mga kapatid, bago dumating ang tagutom, ipinanganak ang 2 anak ni Jose kay Asenath na anak ni Potiphera na pari ng lungsod ng On. Pinangalanan ni Jose ang panganay na Manasseh dahil ayon sa kanya, dahil sa tulong ng Diyos, nakalimutan ko ang mga paghihirap ko at ang aking pananabik sa sambahayan ng aking ama. 52, pinangalanan niya ang pangalawa niyang anak na Ephraim sapagkat ayon sa kanya, dahil sa tulong ng Diyos, masagana ako sa lugar kung saan nakaranas ako
ng paghihirap. Praise the Lord. Maaari ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. At may request ko po si Pastor Daniel na ipag-pray ang salita ng Panginoon. Ganon din po ako. Panginoon, salamat muli sa iyong mga salita. Panginoon, naway magbigay sa amin ng illumination, pagliwanag ng aming kaisipan. Gamitin mo, Panginoon, si Brother Eman, Panginoon, na yung maging messenger at daluyan po ng iyong pagpapala. Panginoon, let your anointing na dumaloy po sa kanyang buhay, papunta po dito sa congregation at sinasaway namin, Panginoon, lang hadlang. Gawin mo kaming focus, Panginoon, at magbigay kami ng reverence at pagpapahalaga sa iyong mga salita. In the name of Jesus, we claim the revival, Panginoon, and transformation and deliverance right now in the name of Jesus. We give you glory and honor. Amen and amen. Palakpak sa Panginoong malakas. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At maaari na tayong magsiupo, mga kapatid. At dalhin ko po kayo sa subject na the birth of Manasseh in your life. Sabihin mo nga sa katabi mo, manganak ka ng Manasseh. Amen. Sabihin niyo yan, manganak ka ng Manasseh. Manasseh. Amen. So, sino sa atin dito, mga kapatid, ang gusto ng pagpapala? Amen. Sino gusto ng pagpapala, mga kapatid? Pwede mo taas ng kamay? Pagpapala. Ako gusto ko ng pagpapala, mga kapatid. Praise the Lord. Pero before that, before tayo pagpalain ng Panginoon, meron tayong dapat gawin. At malalaman natin yan ngayong araw. Praise the Lord. Handa na ba ang lahat? Amen. Lahat tayo ay handang mag-receive ng Word of God, mga kapatid. Pero bago ang lahat, konting background lamang sa story ni Joseph, mga kapatid. So, si Joseph, alam naman natin si Joseph ay dreamer. Joseph the Dreamer ang kanyang title. And nanganak siya ng 2 anak, mga kapatid, nung nasa Egypt na siya. Ang unang anak niya ay si Manasseh. Ang ibig sabihin ng Manasseh ay galing yan sa salitang Hebrew word, ibig sabihin forget. Amen. Everybody say forget. Amen. So, sabi ni Joseph, mga kapatid, God did something in my heart that I managed to forget all my pain, all my sufferings, even though nandun ako sa land of Egypt. So mga kapatid, ang custom kasi ng dati, sa panahon nila Jacob, Joseph, pinapangalanan nila ang kanilang anak based sa nangyayari sa kanila. So una pa lang, mga kapatid, ipinanganak si Manasseh kasi nakaramdam siya sa tulong ni Lord, nakalimutan niya yung mga bagay na ginawa sa kanya ng kapatid niya. Amen? So mamaya, check natin yung background niyan. Ano bang ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya? Siya lang naman ay binenta at pinagplanuhan pang patayin. Pero dahil, mga kapatid, kung babasahin natin, sabi ni Reuben, huwag natin siyang patayin. Pero hindi dahil concerned siya kay Joseph, pero dahil sa kanya mababaling yung sisi, dahil siya ay panganay. So instead, ipinagbenta na lang siya sa Midianites. And napunta siya ng Egypt, and he became slave for 13 years. Imagine, mga kapatid, naging siyang alipin sa loob ng 13 years bago natupad ang pangako ng Diyos sa kanya. And next, after niya manganak kay Manasseh, nanganak ulit siya. Nanganak ulit siya, mga kapatid. Ang pangalan naman ay Ephraim. Sa Hebrew word, ang ibig sabihin ng Ephraim ay twice fruitful. Amen? So, ibig sabihin yan, God did something else in Joseph's heart after I gave birth to Manasseh. Nakukuha niyo, mga kapatid? Bago siya naging fruitful sa land ng Egypt, meron muna siyang ginawa. Pinatawad niya ang lahat ng bagay na ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid bago siya pinagpala ng Panginoong Hesus.
Amen. Kaya kung gusto nating pagpalain sa umagang ito, kailangan nating kalimutan yung mga bagay na nakasakit sa atin, mga bagay na nakapinsala sa atin, mga kapatid, nakapag-cause sa atin ng affliction, mga kapatid, bago tayo pagpalain ng Panginoon. Praise the Lord. In Genesis chapter 30, mga kapatid, si Joseph ay anak ni Rachel. So, ito yung first love ni Jacob. First love talaga ni Jacob, mga kapatid, si Rachel. And dahil nga dinaya siya ni Laban, napangasawa niya si Leah una. Then after several years, after 14 years, tsaka niya palang napangasawa si Rachel. Imagine, mga kapatid, para lang makuha ni Jacob ang kanyang true love, nag-antay siya ng 14 years. Amen. Kaya ba natin yun? Amen. So, syempre, tayo ngayon ay mainipin. So, basically, si Joseph ay panganay ni Rachel. Praise God. So, Joseph was her firstborn. And Joseph as well, ay alam natin, nagkaroon siya ng dream na yuyuko sa kanya yung kanyang mga kapatid, at yuyuko rin sa kanya yung nanay tatay niya. Kaya nagkaroon sila ng plot para patayin si Joseph. Sabi pa nila na ito na yung mapapanaginipin. Kumbaga, ilusyonado. Ibang term nun, mga kapatid, nandito na yung ilusyonado nating kapatid. Yuyuko daw tayo sa kanya. Pati yung mga magulang natin. Pagsisilbihan daw natin sila. Kaya nagalit talaga sila doon. At nagplano silang patayin si Joseph. Amen? So, di ba nga sinabi ko kanina, pinagbenta siya sa Midianite at binenta naman siya ng Midianite sa Egypt. And doon sa Egypt, mga kapatid, nagkaroon siya matinding stewardship ang meron si Joseph dahil napunta siya ng Egypt, napunta siya sa lugar ni Pharaoh at naging katiwala siya doon. Ang iniisip na lang nung katiwala, si Potiphar, ang iniisip na lang ni Potiphar ay yung kakainin niya. Dahil kayang-kayang gawin ni Joseph ang lahat. Pero, nag-accuse yung asawa ni Potiphar, no, pinag-aralan natin si Zuleika, na siya ay ni-rape. Araw-araw tinetempt, inaakit ni Zuleika si Joseph. Kaya anong ginagawa ni Joseph? Sa tuwing inaakit siya ni Zuleika, tinatakbuhan niya. Amen. So, doon natin makikita, mga kapatid, na hindi tayo dapat nakikipagtunggali sa temptasyon. Ang temptasyon, dapat tinatakbuhan. Hindi mo sinusubukan yung sarili mo. Kahit anong gawin mo, hindi ako matutokso sa'yo. Imposible, mga kapatid. So, kailangan takbuhan. Pero, to cut the story short, napagbintangan pa rin si Joseph na ni-rape niya dahil kay Zuleika at napunta siya ng prison. So, doon sa prison, dahil nga matalino si Joseph, magaling siyang steward, doon naging katiwala naman siya. Naging katiwala naman siya ng warden. At nakita niya yung dalawang prisoner doon. Anong sabi ni Joseph? Kaya aga-aga ang lulungkot nyo. Bakit kayo nakasimangot? Mga kapatid nasa kulungan sila. Pero nagagawang sabihin ni Joseph, bakit ang lulungkot na mukha nyo? Pero siya preso din. Amen? Tayo kaya, mga kapatid, bakit ang lulungkot na mukha nyo? Nasa church kayo. Amen? Hindi naman kayo dyan. Masyado tayong seryoso, mga kapatid. Hallelujah. So doon, napunta siya ng jail at pinagpala din siya doon. Naging katiwala din siya doon hanggang sa naging katiwala na siya ng Pharaoh. So, minadali ko lang yung story, mga kapatid. Baka butin tayo hanggang mamaya. And, sa madaling salita, dun sa binasa natin kanina, na ipanganak na si si Manasseh and Ephraim. So, there's a principle, mga kapatid, of giving birth to Manasseh and Ephraim. Amen? Merong prinsipyo yan, mga kapatid. Hindi aksidente na naunang maipanganak si Manasseh bago si Ephraim. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Unless you forget, you will never be fruitful. Ulitin ko, mga kapatid, sa Tagalog, unless hindi tayo magpatawad at
kalimutan yung mga bagay na nakasakit sa atin, hindi tayo pagpapalain ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. You must forget some things before you will be blessed. Kailangan mong kalimutan yung mga bagay na nakasira sa'yo, na nakasakit sa'yo. Hallelujah, bago ka pagpalain ng Panginoon. Amen. The Bible is no accident, mga kapatid. Hindi naging aksidente ang Panginoon na naunang maipanganak si Manase bago kay Ephraim. And imagine, mga kapatid, let's meditate, let's ponder. Paano mag-isip si Joseph? Paano siya magpatawad, mga kapatid? Hallelujah. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na do not ever remember yung mga bagay na nakasakit sa'yo. Imposible mong makalimutan yung mga taong nakasakit sa'yo. Amen? Tawag dito, hindi natin makakalimutan yung mga taong nakasakit sa atin. Amen? Ang pwede nating kalimutan, yung mga sakit, yung mga cause, mga kapatid, at yung mga bagay na nangyari sa atin. That's the meaning of forget, mga kapatid. Kalimutan natin yung mga bagay. Hindi natin makakalimutan yung tao. Lalo na kapag yung taong yun nandito sa church. Amen? Hindi ka pwedeng tumakbo, mga kapatid, sa lugar, sa taong nakasakit sa iyo, pero kaya mong kalimutan yung mga ginawa niya sa iyo. Praise the Lord. Maaari ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. The one that Joseph forgets, mga kapatid, is the pain, agony, and bitterness. Imagine, ibenta ka ng kapatid mo. Isipin nyo, ibenta kayo ng kapatid nyo nang hindi mo alam. Pahayag ka ba, Sister Regina, ibenta ka ni Sister Clarence? Grabe yun. Masakit yun, mga kapatid. Masakit yun. Kapatid mo, ibebenta ka. Amen. Kapatid mo, gagawin ka ng hindi maganda. Kapatid mo, sasaktan ka. Kapatid mo, iinsultuhan ka. Masakit talaga yun, mga kapatid. At hindi mo basta-basta makakalimutan yun. Ang pwede mong kalimutan, yung mga bagay na masakit, yung mga bagay na ginawa niya at patuloy mong mahalin yung taong nakasakit sa iyo. Praise the Lord! Amen. Tingnan niyo, mga kapatid, Joseph gave birth to Manasseh long before his brothers get down to Egypt. Amen. Pinatawad niya yung kanyang mga kapatid. Matagal pa bago sila bumaba ng Ehipto. Kasi ipinanganak si Manasseh bago magtaggutom. Hindi pa niya nakikita ulit yung mga kapatid niya. Kaya ba natin yon? Nang hindi pa humingi ng sorry sa atin ng isang tao, pero pinatawad na natin. Kaya ba natin? Sa tulong ng Lord, kaya. Amen. Basahin natin, mga kapatid, sa Genesis chapter 50, verse 15 hanggang 20. Genesis chapter 50, verse 15. Ayan. So please take note of this, mga kapatid. Pinatawad na ni Joseph yung kanyang mga kapatid bago pa sila bumaba ng Ehipto para bumili ng pagkain. Dahil merong ang 7 years fruitful and 7 years famine sa lugar ng Ehipto. And bago dumating yung taggutom, na ipanganak niya si Manasseh. At anong ibig sabihin ng Manasseh? Because God made me forget all my sufferings. God made me forget all my pains. God made me forget those who sins against me. Amen. Hallelujah. At ang matindi pa dito, mga kapatid, nung namatay na si Jacob, inisip na mga kapatid ni Joseph na baka gumanti si Joseph sa kanila. Kasi malakas na si Joseph nun. Matindi na yung power and authority niya. Siya na yung pangalawa sa hari. Amen. Ano sabi dito? Ngayon, patay na ang kanilang ama. Sinabi ng mga kapatid ni Jose,
baka nagkikimkim ng galit sa atin si Jose. Amen. At gumanti siya sa ginawa natin sa kanya. Imagine mga kapatid, minsan, ganyan tayo sa Panginoon. Pinatawad na tayo, pero nag-iisip pa tayo ng kung ano-ano. Pero labas muna tayo, dito muna tayo sa story ni Joseph. And verse 16, kaya nagpadala sila ng mensahe kay Jose na nagsasabi, nagsinungaling pa sila. Nagbilin ang tatay natin. Nagbilin si Jacob, yung tatay natin, bago siya mamatay. Ano sabi? Tuloy po. Nasabihin na sa iyo na patawarin mo kami sa masamang ginawa namin sa iyo. Kaya ngayon, patawarin mo sana kami, alang-alang sa Diyos ng ating Ama. Nang makarating ang mensahe kay Jose, umiyak siya. Amen. So nagsinungaling pa yung mga kapatid ni Joseph na sinabi nila, uy, bago mamatay yung tatay natin, sabi niya, patawarin mo na kami. At kalimutan mo na yung mga bagay na ginawa namin sa'yo. Yan ang bilin niya. Wala naman sinabing gano'n si Jacob. Anong sinabi ni Joseph, mga kapatid? Naiyak siya eh. Naiyak siya, pinatawad na nga. Ganun pa yung iniisip. Hindi nagtagal, pumunta mismo ang mga kapatid niya sa kanya. Ito pa, takot na takot yung mga kapatid ni Joseph. Anong sabi nila? Nagpatira pa sila sa paanan ni Joseph. Ang sabi nila, handa kaming maging alipin mo. Huwag mo lang kaming papatayin. Huwag mo lang kaming gagawin ng masama. Pero anong sinabi ni Joseph dyan, mga kapatid? Huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? And last verse, totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano ito ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Amen. Yan yung lagi natin kinakanta, mga kapatid. The enemy meant it for evil, but God turned it for good. Amen. Maaring nagplano or nakagawa sila ng masama sa atin, nakagawa sila ng masama sa iyo, pero yun ang plano ng Diyos para maging mas mabuti ang kalagayan mo. Amen. Maaring naranasan natin yon for greater good, for greater purpose, for greater cause, mga kapatid. Kaya kung bakit ka naririyan sa estado mo ngayon, dahil sa mga taong nanakit sa'yo, dahil sa mga paghihirap na naranasan mo, pinagpapala ka ngayon ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi na nag-antay si Joseph na maging tama ang lahat bago siya magpatawad. Hindi na nag-antay si Joseph na humingi ng tawad ang mga nakasakit sa kanya bago siya nagpatawad. Hallelujah! He did not wait for people to get right before he forgets. Hindi niya na inaantay yun. Dahil alam niya, sa isipan niya, pinanghawakan niya yung plano ng Panginoon sa buhay niya. Amen. Pinanghawakan niya na dahil siya'y nagpapatawad, dahil siya'y kinalimutan niya na lahat ng mga nakasakit sa kanya, He gave birth to Manasseh, which means, pinagpala siya ng 2 pang beses. Hallelujah! Di ba napakagaling ng ating Panginoon, mga kapatid, na pag tayo po ay nagpapatawad, mas lalo tayong pinapagpala ng Panginoon. Kapag nagkakaroon tayo ng, hallelujah, kaisipan na iniiwan na natin lahat ng mga bagay na nakasakit sa atin, mas lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Not forgetting in a sense that you don't remember it anymore. Imposible. Kaya ang Diyos, mga kapatid, pinatawad niya tayo, pero alam niya na makasalanan tayo. Alam niya na makasalanan ako. Alam niya na makasalanan ng lahat sa atin. Pero kinalimutan niya na yung kasalanan na yun against us. Pinatawad na tayo, mga kapatid. That's the meaning of the word forget here, mga kapatid. Huwag mo nang alalahanin or huwag mong kalimutan yung taong nanakit sa'yo. Ang kalimutan mo yung ginawa niya sa'yo. Kasi napakaliit ng mundo, mga kapatid. Sooner or later, magkakatagpo din kayo.
Amen. Hindi man ngayon, hindi man bukas, sa mga susunod na taon, makakatagpo mo talaga yung taong nanakit sa'yo. Pero kalimutan na natin yung mga bagay na yon. Kalimutan na natin yung sakit. Hallelujah, na idinulot sa atin ng kung sino man. Katulad na sinabi ko mga kapatid, same with God. He does not remember our sin against us. Hindi niya, di ba galit na galit ang Panginoon sa kasalanan? Pero hindi siya galit sa mga tao. Hindi yun contradicting mga kapatid na we are sinners and God hates the sin but not the sinner. Kasi madaling kalimutan ng Panginoon ang kasalanan, pero hindi niya kayang kalimutan ang kanyang anak. Hallelujah! Ang katotohanan pa niyan, mga kapatid, naging siyang kasalanan para sa atin. He made sin for us to be saved. Siya mismo ang naging kasalanan. He bore our sins in the cross of Calvary para sa atin. Amen. Para tayo ay maligtas. Para po tayo ay magkaroon ng buhay na sagana. So, okay lang na alalahanin mo yung mga taong nakagawa ng pangit sa'yo. Pero kalimutan mo na yung mga bagay na ginawa nila sa'yo. Amen! Kaya ba? Mahirap! Mahirap yan. Kaya-kaya tayo ngayon. Siyempre, sabihin natin kaya, mahirap yan. Pero it takes time, mga kapatid. It takes time. Madadaanan natin yan, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, ang gusto ng Diyos sa ating buhay, ay magkaroon tayo ng Christ-likeness in your heart. Amen. Christ-likeness. Ano bang sinabi ng Panginoon, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo? Panginoon, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tingin ba natin, mga kapatid, para lamang yun sa mga tao na nasa harapan nila? Para din yun sa atin. Amen. Gusto tayo laging patawarin ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na ginagawa nating hindi maganda. Ano lang ang sinasabi ng Panginoon? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. Minsan hindi natin alam kung ano na yung ginagawa natin na hindi na pala nakaka-please sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. And going back to Joseph, the moment Joseph gave birth to Manasseh, he already forgets what his family done to him. Hallelujah. Sinabi doon sa binasa natin, he forget his father's house. Ibig sabihin ba nun, kinalimutan niya na yung kanyang pamilya? No! Kinalimutan niya na yung mga bagay na ginawa sa kanya ng kanyang pamilya. At dahil nagkaroon siya ng attitude na nagpapatawad, nanganak ulit siya ng Ephraim. At dahil doon, pinagpala siya. Saan, mga kapatid? Saan pinagpala si Joseph? Saan po? Sa land of affliction. Sa lugar kung saan mahirap. Sa lugar kung saan maraming masasakit na bagay. Sa lugar kung saan maraming pagsubok. Sa lugar kung saan maraming trials. Hallelujah. Hallelujah. Joseph became fruitful in the land of affliction. And gusto rin yan gawin sa atin ng Panginoon. Gusto kang pagpalain ng Diyos kung nasaan ka man ngayon. Kung nahihirapan ka man ngayon, pagpapalain ka ng Diyos dyan sa lugar na yan. So don't ever run sa mga bagay na nakasakit sa'yo. Don't ever run sa mga taong nanakit sa'yo, sa mga nakagawa ng hindi maganda sa'yo. Kung ang paghihirap mo ay sa trabaho, don't run from it. Kung ang paghihirap mo sa loob ng church, don't run from it. Huwag kang aalis sa church. Kung ang paghihirap mo, ang pagsubok mo, nagmumula sa pamilya mo, don't run from it. Hallelujah. At ang pagsubok mo, nagmumula sa inyong tahanan, don't run from it. Because God can make us fruitful in the land of affliction, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pagpapalain ka ng Diyos. Hallelujah. Naniniwala ba tayo, mga kapatid? Di ba kanina, gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. And God said, He can make us twice fruitful. 2 beses pa sa hinihingi mo. Amen. Kung minsan, akala natin, bakit hindi ako pinagpapala ng Panginoon? Akala natin,
ang nagmumula ang ating security sa mga false security ng mundo. Kala natin kapag meron tayong 7 digits sa bangko, secured na ang ating buhay. Hallelujah. Kung akala natin dahil mula tatay hanggang bunsong anak, insured, secured na ang ating buhay. That's the false hope of this world, mga kapatid. Because the only blessed hope that we have ay matatagpuan lamang kay Heso Kristo, mga kapatid. Ang tunay na seguridad lamang ay na kay Kristo Jesus lamang. Hallelujah! Ang Diyos, gusto niya tayong pagpalain sa mga bagay, sa lugar kung saan tayo nahihirapan, sa lugar kung saan tayo nasasaktan. Pero gusto niya muna, manganak tayo ng isang Manase. Gusto ng Diyos, makalimot tayo. Kalimutan natin ang mga bagay katulad ng pain, ng suffering, mga kapatid. It cannot be mixed, mga kapatid. Hindi mag-work kung sakaling nanganak si Ephraim muna. Hindi tayo pwedeng pagpalain tapos tsaka ka na magpapatawad. Prayer natin, Lord, i-promote mo lang ako, mag-boom lang tong business na to, patatawarin ko na yung mga nakasakit sa atin. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Magbo-boom yung business mo nang hindi ka nagpapatawad? Amen. Magpatawad muna tayo at makikita natin yung pagpapala ng Panginoon. Hallelujah! Kaya tatanungin ko kayo ulit, sinong gusto ng pagpapala sa umagang ito? Hallelujah! Kailangan muna nating manganak ng Manase. This church must birth a Manase. Hindi tayo magiging fruitful kung kapag may unforgiveness heart sa church na ito. Ang Panginoon gusto niya lagi pinagpapala ang kanyang anak. Simulat sa pool pa lang, kay Abraham pa lang, ipinangako niya na, Abraham, ibibigay ko sa iyo ang lupaing masagana. Doon pa lang, yun ang pinakaunang promise. Hallelujah! Doon ang pinakaunang promise ng Panginoon. Hallelujah! Gusto ng Panginoon na pagpalain ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Praise the Lord. Nag-chill yung aking laman. Nagigigil yung aking laman, mga kapatid. Kung babasahin niyo yung Genesis, mga kapatid, anong unang pangako ng Panginoon? Sa inyo ang mundong ito. Become fruitful. Yun ang unang pagpapakilala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gusto kitang pagpalain. Gusto kong maging fruitful ka. Gusto kong maging abundant ang life mo. Pero gusto muna ng Diyos magpatawad ka. Hallelujah! Amen. Hindi tayo pagpapalain ng Panginoon kung hindi po tayo nagpapatawad. Joseph has lot of pain and bad experience in life. Kung i-compare natin yung buhay natin sa buhay ni Joseph, ang dami niyang paghihirap. Bata pa lang siya. Ilang taon siya nung ibinenta siya sa Midianites. Meron ba ditong 17 years old? 17. Tingin nyo, binenta si Joseph, 17 years old. 17 years old siya nung binenta siya ng kanyang mga kapatid. 17 years old siya nung pinagplanuhan siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Imagine, ang isang 17 years old, dapat nag-aaral, dapat, ano pa bang ginagawa ng 17 years old? Di ba? Pero binenta siya. Ang sakit nun. Pag pinag-iisipan ko, mga kapatid, 17 years old, binenta si Joseph. Grabe yun, para kang tinaboy. Amen. Lagi nga sabi ni Lito, para akong eat na, didinidikitan, pinandidirihan, parang ganun. Ganun daw yung nararamdaman niya dati. Pero si Joseph, mismong pamilya niya pang nagbenta sa kanya. Hallelujah. Ano pang nangyari sa kanya? Ginawa niya ng lahat sa lugar ni Potiphar.
inayos niya lahat. Matalino si Joseph. Isipin niyo, sabi ng Bible, ang iniisip na lang ni Potiphar kung anong kakainin niya. Ang sarap nun. Ang problema mo na lang yung kakainin mo mamaya, may nagtatrabaho na para sa'yo. May nagmamanage na para sa'yo. Ang problema mo na lang, saang samgyup ako magkakain mamaya. Saang buffet ako kakain mamaya. Kasi tinatrabaho na ni Joseph lahat. Wala na akong problema. Despite all of that, ginawan pa rin siya ng hindi maganda ng asawa niya. Dahil ang gwapo ni Joseph. Kaya kasalanan maging gwapo. Ang hirap mga kapatid maging gwapo. Sino nakaka-relate? Amen. Nagjo-joke lang ako mga kapatid kasi nanginginig yung laman ko eh. Baka mauna pa ako mag-altar call sa inyo. So mga kapatid, ano pa? Ay gusto ko i-share sa inyo to mga kapatid. Sino pong nakakaalam ng kantang sa mga legendary natin diyan? Sino yung nakakaalam ng kantang When Peace Like a River? When Peace Like a River. Sino po nakakaalam ng kantang 'yon? Nabasa ko lang to kagabi mga kapatid. Sulat siya ni Spafford. Ito yung sinabi niya doon mga kapatid. Bago ko sabihin yung yan. Alam ni Kuya Joe. Ito yung sinabi niya doon mga kapatid. Ito true story to. True story din naman ng Bible mga kapatid. Lahat naman yun nangyari. Kaya dapat nga pinapaniwalaan natin lahat sa Bible. Kasi lahat yun nangyari. Diba? At habang naglo-loading, share ko lang mga kapatid, sa pag-aaral sa Bible School, same lang din ang ginagawa natin tuwing Wednesday. Kaya seryosoin natin yung midweek Bible study. Para na rin tayo nagba-Bible School noon mga kapatid. Parehas lang ng tinuturo ni Pastor. Amen. Kaya tayo dapat gawin nating treasure. Anong simbolo ng Bible? Gold. Ang gold mga kapatid, pinapahalagaan mo yan. Sino sa atin dito nakaiwan ng cellphone tapos nakalayo na babalikan niya pa? Babalikan niyo pa yun, di ba? Kasi mahalaga sa iyo yun. Pero kapag naiwan niyo yung Bible niyo dito, i-chat niyo na lang ako. Brother Eman, pakitabi yung Bible ko, naiwan ko dyan. Di ba? Pero kapag cellphone natin yun, karipas pa tayo ng takbo. Yung cellphone ko. Amen. Wala kasi nag-aalahas sa atin dito eh. Kapag may alahas ka, nawala, talagang pati kanal, aanin mo. Meron nga, nalaglag sa inodoro, sing-sing. Kasi mahalaga sa iyo yun, pangako mo sa asawa mo. Talagang hindi mo ipa-flash yun, dudukutin mo yun. Pero kaya yung Bible nalaglag, ay hindi, bibili na lang ako ulit. Gawin nating gold ang salita ng Panginoon. Amen. So, segue lang. Ito yung sinabi ni Spafford mga kapatid. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll. Ibig sabihin ng billows, dinagsa ako, kahit man dagsain ako ng paghihirap, ano man ang mangyari sa akin, ang Diyos, thou hast taught me to say, ang Diyos tinuruan ako, it is well with my soul. Parang sinasabi niya, okay lang, may Diyos ako. Payapa ako, dahil may Diyos ako. Alam niyo po ba yung nagsulat nito mga kapatid, nakasakay ng barko, sasalubungin niya yung asawa niya. Kasi yung 4 nilang anak namatay. Grabe no? Umalis kasi yung mag-iina niya, meron silang 4 na anak, lumubog yung barko. Yung nanay lang yung nabuhay. At namatay yung 4 na anak. Sabihin natin mga kapatid, lahat tayo may sufferings. Lahat tayo may pinagdaanan. Pero ito, si Mr. Spafford, habang sinasalubong niya yung kanyang asawa, nagsusulat siya ng kanta. Panginoon, dagsain man ako ng problema. Dagsain man ako ng mga paghihirap. Pero dahil payapa ako, dahil may Diyos ako. Hallelujah! Grabe mga kapatid, yung pagtitiwala niya sa Panginoon. The mere fact na namatay na yung kanyang 4 na anak, sinasabi niya rin sa Panginoon, it is well with my soul, because I have a peace like a river. Hallelujah!
Katulad din yan, mga kapatid, na nangyari kay Joseph. Hallelujah. Napakarami niyang bad experience. Tragedies in life. A lot of trials that he went through. Pero itong sinasabi ni Apostle Paul, put those bad experience behind you before you'll become fruitful. Basahin natin, mga kapatid, sa Philippians chapter 3 verse 13. Philippians chapter 3 verse 13. Tingnan niyo po yung sinasabi dito ni Apostle Paul. Asa na? Philippians chapter 3 verse 13. Sabi diyan, mga kapatid, sa English muna, Brethren, I count not myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth those things which are before. Ito yung Tagalog niya, mga kapatid. Tignan niyo yung sinabi dyan. Ngunit ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan. Hindi dyan sinasabi, mga kapatid, kinakalimutan ko na yung mga tao. Pero yung nakaraan ang kinakalimutan ni Paul. Hindi mo kayang kalimutan yung taong nakagawa ng mali sa'yo, pero kaya mong kalimutan ang nakaraan. Para saan? Para doon sa bagay na nasa harap mo, yung pagpapala ni Jesucristo, reaching forth for those, hallelujah, blessing na ibibigay ni Kristo. So press forward, mga kapatid. Press forward hanggang tayo mapunta ng finish line. Amen. Kaya nga, yung mga nagsasabing kalimutan mo na yung tao, mahirap yon. Minsan nga, kalokohan yon. Hindi mo makakalimutan ng tao. Pero kaya mong kalimutan yung nakaraan, yung mga sakit na ginawa sa'yo para mas lalo ka pang pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. Sa araw-araw, mga kapatid, we should always put some things behind. Hallelujah. Put some things behind to move forward. In Jerusalem, meron silang tinatawag doon na the needle. Kaya nga, may salita ng Panginoon na mahirap makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Kaysa sa, saan siya kinumpare? Kaysa sa mahirap ata yun. Correct me if I'm wrong. Pero dito tayo mag-highlight. Meron kasing tinatawag sa Jerusalem na the needle. Imposibleng, literal yun kasi, mga kapatid, imposible talagang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Pero may lugar sa Jerusalem na tinatawag the needle. At hindi makakapasok yung kamelyo doon, sakto lang kasi yung camel doon. So kailangan niyang ibaba yung mga bagahe para makapasok doon sa butas na yun. So ganun din sa atin, in order for us to move forward, you need to put some things behind. Ang mga bagay na ilalagay natin sa likod, mga kapatid, yung mga bagay na masasakit, mga experience, mga kapatid. I know, life is painful. Life is sorrowful, mga kapatid. Hallelujah. But can we say this, mga kapatid? The enemy meant it for evil, but God turned it for good. Sabihin po natin, the enemy meant for evil, but God turned it for good. Kung minsan, inaalaw ng Panginoon na dumanas tayo ng mga kahirapan, dumanas tayo ng mga painful experience. Hallelujah. Masaktan para malabas ang tunay na tayo. Trials and problems can reveal who you are. Amen. Kaya, sino po yung nabaha dito na medyo nalagasan, may appliances? I'm sorry to hear that, mga kapatid. But one thing is for sure. God give and take it away. Kapag may inalis sa atin ng Diyos, mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Kaya hindi po tayo dapat malugmok dahil maraming nasira sa bahay ko. Papalitan niya ng Panginoon. Hallelujah!
Kung may nawala sa'yo, ano ba mga high-end? Kung nawala sa'yo, may nawala kang ref na ang tatak ay sandugo, papalitan niya ng Panginoon ng Hanabishi with Bluetooth device. Amen. Trials can reveal who you are. I want to show some illustration, mga kapatid. May gusto po akong ipakita na illustration sa inyo. Na napanood ko po ito kay Pastor Stephen Prado. At kumuha na po ako ng volunteer kanina, si Brother Jason. May nag-volunteer na po kanina si Brother Jason. At yung timba natin, pwede ko po mahiram ang timba. Tumakas na si Brother Jason. Nawala yung ano. Sige, si Brother Tim na lang. Asan yung timba natin? Merong magandang timba dyan, yung kay Eman. Ang gagawa? Si Brother Tim na lang. Lagyan si Brother Tim. Anong favorite mo? Coke, tubig? Oh, mag-Coke ka. Hindi, wag mo muna buksan. Wag mo buksan. Gawin mo lang yung gagawin ko, ha? Gawin mo yung gagawin ko. Okay, gawin mo. Gawin mo. Hindi. Gawin mo ako, ha? Palakpakan natin si Brother Tim, mga kapatid. Tingnan nyo, parehas naman tayong inuga. Parehas namin inuga. Taas mo, Brother Tim. Parehas namin inuga. Parehas lang naman namin sinake. Parehas lang naman namin sinake, di ba? Pero bakit sa'yo umapaw, sa akin hindi? The problem, kung ano yung nasa puso natin. Ang problema, kung ano yung laman ng puso natin. Lahat tayo daranas ng problema. Lahat tayo daranas ng pag-uuga ng Panginoon. Lahat po tayo daranas ng mga paghihirap. Pero magmamatter lamang, mga kapatid, kung ano yung nasa puso natin. Kung si Jesus Christ ba yung nasa puso natin, mga kapatid. Salamat, Brother Tim. Kung minsan, mga kapatid, hinahayaan ng Panginoon na magdagsain tayo ng problema, magkaroon tayo ng mga paghihirap para ilabas yung mga bagay na hindi maganda sa puso natin. Para matira lamang kung ano yung importante. At ang importante ay si Jesus Christ lamang, mga kapatid. Kaya what matter, mga kapatid, kung dumaan ka sa problema, maraming nakasakit sa'yo, maraming gumawa ng mali sa'yo, what matters most is the inside of our heart, mga kapatid. Hallelujah! Hindi mapapromise ng Panginoon na hindi ka dadaan sa mga pagsubok. Pero ang promise ng Panginoon, saan ka man dumaan, sa ilog man o sa apoy, hindi kita iiwan dahil mahal kita. Hallelujah! 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 For we know all things work for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, I want to give birth a Manasseh. I don't want to lose my fruitfulness. Lord, ayoko mawala sa akin ang pagpapala ko. Panginoon, gusto kong magkaroon ng Manasseh sa puso ko. Hallelujah. Pwede ba natin sabihin, Panginoon, gusto kong magkaroon ng Manasseh sa puso ko. Gusto ko nang kalimutan ang mga bagay na nakasakit sa akin. Ang mga experience and mga tragedies na nakasakit sa atin. Just like Joseph, bago niya pa lamang ma-meet ang kanyang mga kapatid, pinatawad niya na. Pinatawad niya na. Hallelujah. Please take note, mga kapatid, to give birth. The word birth, mga kapatid, ay mahirap. Ang mga anak, mga kapatid, kailangan magbubuntis ka. Kailangan may seed. May time to grow, 9 months, and painful, mga anak. Hindi ko man experience, pero based on what I heard, masakit, mga anak. It does not happen in a snap of finger. Hindi yun mangyayari. Ang mga anak, mga kapatid, hindi yan mangyayari ng snap of finger lang. Magle-labor ka pa. Ano po bang pinakamatagal na labor? 2 days? 3 days? Hindi ko pa alam eh. At maybe, to give birth, very agonizing. Nakaka-anxiety, very painful to give birth a Manasseh. Ang magkaroon ka ng pagpapatawad, ang kalimutan mo ang nakaraan, minsan mahirap talaga, mga kapatid. Hindi yan nangyayari ng isang araw lamang. Hallelujah. Pero, ang pwedeng mangyari ngayon, mga kapatid, hallelujah, ay kalimutan mo yung mga nakaraan. I know we've been a lot of painful experiences. Lahat tayo. Alam ko, mga kapatid, yung katabi nyo, pangiti-ngiti lang yan. Maraming pinagdaanan yan. Tinan nyo nga yung katabi nyo. Sabihin mo, salamat, nandito ka. Alam ko, mahirap ang pinagdaanan mo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na ikaw ay naririto. Amen. This church needs to give birth to a Manasseh. Kasi we're bound to become fruitful. Doon ang destination natin, ang pagpapala ng Panginoon. Sila, Moses, umabot man sila ng 40 years, pero nakuha pa rin nila yung promise land. Supposedly, 3 days. Birin nyo, supposedly 3 days lang ang journey from Egypt to Canaan. Pero umabot sila ng 40 years. Anong ginawa nila sa ilang paikot-ikot? Nagreklamo. Alam niyo ba kung bakit inabot sila ng 40 years? Kasi nagpadala, nasishare ko tuloy yung mga binabasa. Sorry mga kapatid, gusto ko kasing sabihin para hindi ko makalimutan. Alam niyo po ba kung bakit umabot ng 40 years sa wilderness ang mga Israelites? Because of the bad report. The moment Moses sent 12 spies, 1 each tribe, sa lugar ng Canaan, bumalik ang 12, 10 may bad report, 2 lamang ang may good report. Yung 2 doon, sabi nila, si Joshua at Caleb, Moses, kaya natin kubkubin ang Canaan. Pero yung 10 tribe, sabi nila, Moses, hindi natin kaya. Mga giant yun, para lang tayong langgam. Because of that, mga kapatid, bad report, 40 days silang nag-spy, di ba, sa land of Canaan. Each day na nag-spy sila sa Canaan ay katumbas ng 1 taon sa wilderness. So, 40 days sila nag-spy, 40 years silang nag-wander sa wilderness. So, ano implication nun, mga kapatid? Sometimes, God wants to bless us agad. Agad tayong gusto i-bless ng Panginoon. Pero minsan,
Meron tayong mga bad report sa ating puso. Hindi tayo nagpapatawad. Marami hindi maganda yung pag-iisip natin. Kaya tumatagal ang blessing na para sa atin. Malapit na po ako magtapos, mga kapatid. Napatawad na ba natin ang ating sarili? Napatawad na po ba natin ang ating sarili? Sabi ni Lord sa Isaiah, "Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet," napakapula, they shall be as white as snow. "Though they may be red like crimson, they shall be as wool." Kahit napakatindi ng kasalanan mo, kahit napakalala ng kasalanan mo, pinatawad ka na ng Panginoon. Dati madumi ka, ginawa ka niyang kulay snow pa. Hallelujah. At ganito ganito kalimutan ng Panginoon yung mga pangit na nangyari sa atin, yung mga kasalanan natin. In Psalms 103 verse 12, "As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us." This is the eternal separation. Hiniwalay ka na ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Hebrews 8:12, "For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember your sins no more." Hindi ka niya nakakalimutan. Kinalimutan niya na yung mga kasalanan, pero ikaw, hindi ka makakalimutan ng Panginoon. Hallelujah. At tayo tatayo, mga kapatid. Tayo po tayo. Hallelujah. Ang salita po ng Panginoon ay nahayag na. The rest is up to us, mga kapatid. Hallelujah. Nahayag na ang salita ng Panginoon. We make sure that during praise and worship, nabigyan natin ng kaluguran, na itaas natin ang pangalan ng Panginoon. And right now, I want to leave a question sa bawat isa sa atin. Do you want to become fruitful, blessed, or successful in life? Isa lang ang sagot, mga kapatid. Let's forget those things which are behind and press toward to the gift that Jesus store for us. We will become fruitful, mga kapatid. Yuko po natin ang ating mga ulo, mga kapatid, at pasimulan po natin kausapin ang Panginoon. Hallelujah. Nagkaroon ka ba ng malalim na sugat? Matinding paghihirap? Bad experience in life? Ikaw, sa feeling ba natin tayo na yung taong nakaranas ng napakatinding paghihirap? Sometimes, God allows it for us to become fruitful, mga kapatid. Gusto ng Diyos pagpalain ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba nating awitin, I surrender all? Hallelujah. Unless we surrender everything sa Panginoon, hallelujah, hindi natin makakamit ang pagpapala. Katulad ngayon, mga kapatid, if you want na maramdaman ang Holy Spirit of God, kung gusto mong maramdaman ang banal na Espiritu ng Panginoon sa araw na ito, meron tayong gagawin, mga kapatid. Hallelujah. Meron kang gagawin sa harapan ng Panginoon para ibuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. The Spirit of the Lord is already here. The message of the Lord has been preached. Hallelujah. Why not talk to God?
Hindi ka i-judge sa umagang ito. If you want to cry, do it. If you want to shout, if you want to raise your hand, do it. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Hallelujah. Let's surrender our all sa ating Panginoon. I surrender all. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Let's surrender everything. Talk to God. Kausapin natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ilahad natin sa Panginoon lahat ng masasakit na pangyayari na ating naranasan at isuko natin sa Panginoon. Lord, I want to forget, hallelujah, those suffering. Lord, gusto ko nang kalimutan yung mga masasakit na bagay na nangyari sa akin. Panginoon, tulungan mo ako sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah. Gusto ko pagpalain, Panginoon. I surrender all. Sige mga kapatid, talk to Jesus. Talk to Jesus, hallelujah. Narito ang Panginoon, mga kapatid. At lahat ng sumasamba sa Panginoon, hallelujah, ay mararamdaman niya ang presensya ng Diyos. I give myself to you, O God. So you can use me. I give myself. Hallelujah, hallelujah. Wala nang ibang paraan, mga kapatid. So you can use me. I give myself away. Hallelujah, hallelujah. Let's sing this song with understanding sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. So you give yourself, hallelujah, sa Panginoon. Ibigay natin ang lahat sa Panginoon. Yes, Lord. We give ourselves. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. If you're done praying, kung tapos na tayong manalangin sa Panginoon, mga kapatid, kung tapos na tayong humingi ng tawad sa Panginoon, this is the right time. This is the right moment para sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga oras na ito, mga kapatid, may babaguhin ang Panginoon. May palalayain ang Panginoon. May makakaramdam ng kapatawaran sa Panginoon. Hallelujah! 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 Raise your voice, mga kapatid. Come on, church! Hallelujah! This church is bound to be fruitful. Ang panambahang ito ay gustong pagpalain ng Panginoon. Sige, mga kapatid, huwag
Huwag tayong tumigil. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Itaas natin ang ating mga boses, mga kapatid. Hallelujah. Let us worship the Lord. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon na para bang ito na ang huli. Hallelujah. Sambahin natin ang Diyos sa kabila ng bagyo. Sambahin natin ang Diyos sa kabila ng mga paghihirap. Hallelujah. 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 Sige, church. Hallelujah. 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 May pinapanganak na, mga kapatid. Hallelujah. May nakakaramdam na ng kapatawaran. May nakakaramdam na, mga kapatid, ng banal na Espiritu. Huwag mong hayaan na hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Lahat po tayo ay sasamba sa Panginoon. Maging ang mga musician, maging ang mga umaawit. Hallelujah. Lahat ng mga nanay, lahat ng mga tatay, ang mga young people. Yes! Yes! That is the worship. Yan ang pagsamba na hinahanap ng Panginoon. Hallelujah! Kalimutan mo na yung mga bagay na nakasakit sa'yo. Kalimutan mo na yung mga nakaraang hindi maganda. Dahil gusto kang pagpalain ng Panginoon. Hallelujah! Come on, church! Raise your voice! Ito ang araw na nilikha ng Panginoon. Tayo ay sasamba. Tayo ay magpupuri. Yes, hallelujah! Yes, tuloy lang tayo, mga kapatid. Tuloy lang tayo. Continue to worship the King of Kings. Bigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Walang mawawala. Walang mawawala kung iiyak ka. Walang mawawala kung ikaw ay sisigaw. Ibigay mo ang iyong emosyon sa ating Panginoon. Sige, mga kapatid, huwag mong pigilan. Kinakausap ka ng Diyos. Ito ang tamang lugar na tayo'y sumamba, na tayo'y umiyak sa harapan ng Panginoon. Huwag kang mahiya. Huwag mong intindihin ang iyong katabi. Kinakausap ka ng Diyos sa oras na ito. Kinakausap tayo ng Panginoon. Yes! Hallelujah! Come on, come on! In the name of Jesus, in the name of Jesus, pour out your spirit. In the name of Jesus, pour out your power. Panginoon, i-comfort mo ang bawat isa na nalulungkot. Palakasin mo ang mga nanghihina. Pagalingin mo ang may karamdaman. In Jesus' name, pakawalan mo lahat ng bihag. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes, give myself to you. Oh, shout out to God with a voice of triumph. Shout out to God with a voice of praise. Come on, hallelujah. Musicians, singers, sambahin natin ang Panginoon. Yes! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Here I am to worship. Here I am. I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Here I am to worship.
worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. One more time. Here I am to worship. Here I am to say, my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fruitfulness in the land of affliction. Thank you, Jesus. Affliction means suffering, difficulties. Pour out your spirit. Pour out your soul. Sige po, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin. Ang Diyos ay patuloy na tayo kinakausap. Ayaw ng Diyos na lalabas tayo, mga kapatid, na tigang pa rin. Kung narinig mo ang tinig ng Diyos sa oras na ito, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Hallelujah. Casting all your cares, ibigay mo lahat sa Kanya. Ang iyong alalahanin. Kung ikaw ay nahihirapan, kung ikaw, mga kapatid, hallelujah, ay nasasaktan, if you are broken-hearted, nandiyan ang Diyos, mga kapatid, hindi tayo iiwan. Alalakasin ka niya, hindi ka niya papabayaan. He will not leave us. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo tatanggihan. Sa Diyos natin matatagpuan ang tunay na kalakasan at kapayapaan. Hallelujah! Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes,